Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Naghain ang Makabayan lawmakers ng House Resolution Number 515 para makapagsagawa ng malalimang investigasyon ng Kamara sa mga seryosong aligasyon sa PBBM administration. Partikular na ang mga pahayag ni na dating Congressman Saldico at Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ay lalo na at ayon din sa pinakabagong aligasyon ni Ko ay direkta na umano nitong nakausap si PBBM kaugnay ng budget insertions. Muli namang umapila si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima kay Ko na umuwi na ng Pilipinas at panindigan ang mga aligasyon nito. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions? Mas ang nangyayari dito, ginagamit na yung linyang destabilization para patahimikin ang testimonya or statements ni Zaldico, pati yung corroborating statement ni Yusek Bernardo. No, so cover up na po ang ginagawa at ngayon dumalapit na tayo sa actual na panunupil kasi ginagamit na yung salitang destabilization. So ilan pa kaya mga video na yung mga ilalabas nila? Kasi pag mga ganyan-ganyan lang, kasi hindi natin maiwasan isipin na meron pang ibang agenda kung ganyan ang style ng pagpapalabas ng mga exposés, revelations, disclosures. Hataw Balita ngayon! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, isang kriminal na umiiwas sa hustisya si dating Congressman Saldico. Ayon kay Presidential Son at Ilocos Norte, 1st District Representative Sandro Marcos. Kasunod ito ng panibagong aligasyon ni Ko na bukod kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpasingit umano ng 100 billion pesos na halaga ng proyekto sa 2025 national budget, ay may mga insertions din umano si Congressman Sandro. Nagkakahalagaan niya ito ng nasa 50.9 billion pesos mula sa 2023 hanggang 2025. Pero babala ni Representative Marcos sa publiko, walang kredibilidad si Ko na layunan niyang pabagsakin ang gobyerno para maabsuelto siya sa kanyang mga krimen. Destabilisasyon at hindi revelasyon ang mga akusasyon nito ayon sa Presidential Son. Dagdag pa nito, batay sa Intel, may ginawa ng pagkikipagkasundo si Ko sa mga makikinabang kung babagsak ang gobyerno. Tinawag din ito si Ko na bagong kampyon ng DDS Group at kasinungalingan ang mga pahayag nito. Hataw Balita ngayon! Kinwestiyon naman ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang anyay patingi-tinging video ng nagbitiw na kongresista at dating House Appropriations Panel Chairperson na si Zaldico kaugnay ng anomalya sa budget at umano'y kickback system sa flood control projects ng pamahalaan.
hanggat hindi humaharap sa mga otoridad si Saldico, hindi maiwasang pagdudahan ang mga layunin nito ayon kay De Lima. Sa video, inakusahan ni Ko si presidential son, House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na nag-utos din umano sa kanyang magsingit ng mga proyekto sa pambansang budget. Gayun din ang aligasyon nitong nakausap niya ng direkta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng budget insertions. Kung kaya mo na maglahad ng defenses mo in accordance with the rule of law, in accordance with the rules of evidence, hindi po ganyan na patingi-tingi na video na hindi natin alam kung sino ang mga nasa likod niya. Hataw Balita ngayon. Humarap naman kahapon sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, Senate Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at Caloocan City 3rd District Representative Dean Asisio. Isinagawa ang pagdinig sa dalawa sa pamamagitan ng executive session. Nanindigan si Congressman Atayde na wala siyang itinatago at ang pagharap niya kahapon sa ICI ay upang marinig ang katotohanan sa kabila ng mga aligasyon. Para naman kay Congressman Asisio, tell-all na siya sa kanyang unang pagharap sa independent body. Handa rin niyang ibigay ang anumang dokumento na kailangan ng komisyon sa investigasyon. It's all hearsay po, sir. Kasi until now, as I said, baka mas mabuti po bago po magturo, bigay po muna sa akin yung ebidensya laban sa akin. Because up to this point, since September 8, they haven't even given out anything against me or my father. And my father is also willing to go through the investigation. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po. And wala naman po dapat itago kaya lahat po sinabi natin. Pagkatapos po nung aming pag-uusap kanina, may mga certain documents po na hinihingi sa akin from our office. At ang sabi ko po, willing po kami itong ibigay, bigyan lang kami ng enough time. So I think by Friday masasabita po na. Kung paano po yung naging proseso nung aming budget sa aking distrito from NEP to GAB to GAA para po makita nila kung saan po nagkaroon ng discrepancy sa pagpapapondo sa aking distrito. Hataw Balita ngayon. Pinal na ang pagkansila sa passport ni Attorney Harry Roque ayon sa Department of Justice o DOJ. Ito ang naging sagot ni Acting DOJ Secretary Frederick Vida sa dating presidential spokesperson na nagsabing magpa-file siya ng motion for consideration dahil mali umano ang desisyon ng Pasig City Regional Trial Court. Ayon kay Justice Acting Secretary Frederick Vida, agad na nilang ipatutupad ang kautusan kahit na maghahain pa ng motion si Roque sa desisyon ng korte. Target ng kagawaran na mapauwi ito sa bansa sa lalong madaling panahon. Nauna nang sinabi ni Attorney Roque na nagkamali ang korte ng desisyon. Tayo bilang law enforcement agency, bilang law agency, bilang taga-usig, may mga pamamaraan din tayo para makuha natin yung jurisdiction over him. Sa tingin ko, mali po yung reasoning ng hukuman. Ang sabi niya, ako daw, miski hindi ako tumakas dahil sa pagsampa ng kaso sa akin, wala naman daw ako sa Pilipinas at nang walang balidong dahilan, no? Ibig sabihin, unjustifiable daw yung aking pagkaalis sa Pilipinas at yung aking pag-iwas sa jurisdiction ng hukuman. Hataw Balita ngayon. Iginiit naman ng Armed Forces of the Philippines na walang military junta sa kanilang hanay at nananatili silang tapat sa konstitusyon. Wala umanong suportang makukuha sa Armed Forces of the Philippines ang anumang grupong nagtatangkang pabagsakin ang pamahalaan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, hindi sila sasali sa anumang hakbang na labag sa konstitusyon. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Panfilo Lacson na mayroon umanong ilang retiradong police at military officials na nagpapaabot ng mensahe sa kanya ng tangkang pabagsakin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bagamat nilinaw ng senador na walang aktibong militar sa mga nagpapaabot ng mensahe sa kanya. Nilinaw ng sandatahang lakas na hindi sila susuporta sa anumang planong baguhin ang pamahalaan at mahigpit silang susunod sa konstitusyon at sa mga legal na proseso.
The Armed Forces of the Philippines po, wala pong puwang sa Republika ang extra-constitutional shortcuts whatsoever. Hindi po ito parang isang video game, no, na pwede po natin i-restart. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, isiniwalat naman ni Senator J.V. Ejercito ang umano'y hatian sa koleksyon na ibinubol sa umano ng mga tauhan ng Bureau of Internal Revenue, BIR, at mayroon umanong scam ng pangungurakot na ginagawa ang ilang kawani nito. Kung may SOP sa mga anumalyang proyektong pang-infrastruktura, mayroon namang LOA o Letter of Authority sa BIR. Inisyo ng BIR Regional Director ang LOA para bigyan ng kapangyarihan ang mga revenue officer o examiner na siyasatin ng taxpayers' books of account. Ngunit ayon kay Senator J.V., inaabuso ito ng mga kawani ng BIR na target hindi lang ang mga lokal na negosyante kundi maging mga foreign investor. Umaabotan niya ito ng daan-daang milyong piso o maaaring bilyong-bilyong piso sa ilang taon ng umano'y korupsyon sa naturang ahensya. Kasi yung 70% na nakukolekta, hindi pinapasok. Baliktad, yun ang napupunta sa bulsa. 30% lamang na ang pinapasok. Kaya nga 30% lagi sa target ang from 6 billion, 2 billion lang yata ang kanilang na-raise. So, parang nakakalungkot na lahat na nasangay, di lang DPWH, lahat na gumagawa ng kanya-kanyang diskarte. Nakakalungkot. Hataw Balita ngayon. Inaakusahan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y maraming ginagawang impeachable offenses. Kabilang sa mga ito ang paglagda niya sa General Appropriations Act o GAA na inilarawan ni BP Sara bilang pinakamahusay na ebidensya sa pagkakaugnay ng Pangulo sa mga budget insertion. Ipinunto rin ng Vice Presidente na violation to the Constitution ang pagpapahintulot sa pagpasok ng International Criminal Court sa bansa na dahilan ng pagkakadakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, itinuturing na betrayal of public trusts ang hindi pagpayag ng Pangulo na sumailalim sa drug tests. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay ng mga naging panawagan ni BP Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. Hindi ko na kailangan sabihin na kasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAA. Hindi. Ako yan. Hindi si Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma dyan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Well, accountable siya because he allowed the insertions. So that is a culpable violation of the Constitution. Hataw Balita ngayon. Pinangunahan naman kahapon ni Philippine National Police Director, Police Brigadier General Hainsel Marantan ang pagsasauli ng mga nakaw at na-recover na sasakyan. Libo-libong mga nakaw na sasakyan at motorsiklo ang naibalik na ng PNP Highway Patrol Group sa mga may-ari nito. Ito ay dahil sa pinaigting na kampanya ng HPG kontra rentangay at carnapping. Base sa datos ng HPG, mula September hanggang ngayong buwan, halos 9,000 na motorsiklo at 2,000 na sasakyan ang naibalik na sa mga may-ari nationwide. Samantala, sinira din ng HPG ang humigit kumulang 18,000 blinkers, wangwang at mufflers na nakumpiska sa kanilang mga operasyon sa buong bansa. Ayon kay Marantan, karamihan sa mga ito ay mula sa mga pribadong sasakyan na iligal na gumagamit ng blinkers at wangwang upang makaiwas sa trapiko. Those are the pain points na sinasabi ni Presidente, no? Natanggalin yung mga pain points at least on the highways. Kasi one blinker there, yan ang panggugulang na sa kalye. Imaginein mo yan kung yan nasa 500 yan to 1,000. So 1,000 ang nanggulang sa kalye ngayon. Parang ganun, that's interpretation. So we are removing all those kind of pain points in those days para maging parehas tayo dyan sa kalye. Hataw Balita ngayon. Formal na ang naghain ng reklamo
sa National Police Commission ang grade 9 student sa Bacoor, Cavite na biktima umano ng pang-aabuso ng pulis sa kanyang pagdulog sa NAPOLCOM. Idinetalye nito ang ginawa sa kanya ng team leader ng grupo na nag-ooperate laban sa illegal na droga. Ayon sa biktima, hindi siya ang target ng operasyon ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Group o PDEG, kundi ang kanyang boyfriend. Subalit hindi natagpuan ng mga pulis ang kanyang kasintahan. Wala ring illegal na droga na nakita sa kanilang bahay, kaya't ibinaling na lamang umano sa kanya ang atensyon. Sinabi ng National Police Commission, agad nilang iimbestigahan ang administrative complaint na isinampa ng biktima at sinigurong tatapusin hanggang sa paglalabas ng resolusyon sa loob ng 60 araw. Sinabi po nila sa akin na dahil wala naman po silang ibang nakuhang any illegal things or ano man po, ako na lang daw po ang kanilang kukuhain bilang kabalit po na hindi po nila ako kukuhain or ikukulong. Yung team leader na daw po ang bahala ang may bahala sa akin. Sinasabi ko na, harap-harapan ko na sinasabi, walang puwang ang panggagahasa, walang puwang ang pagnanakaw sa loob ng Philippine National Police. You will contend with the National Police Commission. Tatapusin natin ang maliligayang araw nitong si Police Lieutenant Ram Rojun Pastor Maristela. Tapos na ang maliligayang araw mo. Totoo, mag-file ka kung gusto mo. Pero alam mo na ang ending mo. Hataw Balita ngayon! Nananatiling malaking hamon sa Pilipinas ang problema sa walang habas na pagtatapon ng basurang plastic sa kapaligiran. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaki ang masamang epekto nito sa mga komunidad at maging sa supply ng pagkain. Ito ang binigyan din ng Pangulo sa opening ceremony ng International Atomic Energy Agency o IAEA, International High-Level Forum on Nuclear Technology for Control Plastic Pollution sa Pasay City kahapon. Ayon sa nasabing tanggapan, aabot sa 2,000 truck ng basurang plastic ang nakokolekta kada araw sa buong mundo. Kaya malaking problema ito, lalo na pagdating sa pang-ekonomiya. Plastic pollution is emblematic of this new era of challenges. Global in scale, persistent in impact, and deeply entangled with the way economies grow. It affects biodiversity, public health, supply chains, the lives of our coastal and urban communities. Because this is affecting our economies, this is affecting communities, this is affecting, for example, in the case of marine pollution, coastal communities. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Sonny Cos. Mula naman po sa Houston, Texas, USA. Sonny, magandang umaga. Magandang umaga, Ma'am Ani, at magandang umaga mga kasangbahay. Walang pangunahing pananggalang ang mga Australians kontra sa paggamit ng artificial intelligence sa kanilang mukha at boses kahit wala silang permiso. Kaya naman isinusulong ni Independent Senator David Pocock ang isang batas kung saan demanda o multa ang kakaharapin ng mga nagsishare ng mga deepfakes na ito. Ito ang humahataw na balita ni Danny De Lieva. Pangalagaan ang boses at wangis ng Australians bilang kanilang sariling pag-aari. Ito ang layunin ni Independent Senator David Pocock na inihain niyang batas para sa Parliament. Simula rin ito ng paglalagay ng proteksyon laban sa maling paggamit ng artificial intelligence o AI. Hinimok din niya ang agarang pagkilos ng pamahalaan. We've seen countries around the world grappling with this, and we've seen parliaments put forward legislation that they are working through. We need more urgency from this government. I just don't see how you should be allowed to deepfake someone without their consent. Sa ilalim ng isinusulong na batas, dadagdagan ang kapangyarihan ng eSafety Commissioner upang ipatanggal ang deepfakes at agad magpataw ng multa na may halagang $165,000 Australian dollars para sa mga individual.
Ang mga kumpanya naman na hindi susunod sa pag-aalis ng deepfakes ay maaaring pagmultahin hanggang 825,000 Australian dollars. Bukod pa sa upfront na multa, posible ring patawan ng second fine ang isang individual na hindi susunod sa removal notices. Kasama rin sa batas ay maaaring magsampa ng kaso ang Australians laban sa nag-share ng deepfakes para sa pinansyal na konsiderasyon. Hindi kailangang magpakita ang nagdedemanda ng ebidensya ng financial loss dahil naniniwala si Pocock na may emotional harm naman na dulot ng deepfakes. Una nang nanawagan noong nakaraang linggo si Independent Member of Parliament Kate Cheney para sa isang AI Safety Institute at sinasabing nagpapatupad na ng kaparehong hakbang ang US, UK, Canada, Japan at Singapore. Ayon pa kay Ms. Cheney, bagamat sang-ayon dito ang Australia, wala pang hakbang na ginagawa ang pamahalaan ukol dito. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Nagkakagulo ang mga Republican leaders dahil sa ulat na isinusulong ni President Donald Trump na 2 taong extension ng malapit nang mag-expire na Affordable Care Act o ACA subsidies. Ito ang humahataw na balita ni Kath Carriedo. Matagal nang tinututulan ng GOP ang Affordable Care Act o ACA na anilay isang government takeover na nagpapataas ng gastos at nagpapabigat sa deficit spending sa bansa mula nang ito ay ipinasa noong 2010. Ngayon ay naharap sila sa panukala ni President Donald Trump na palawigin ang ACA tax credits na siya ring kanyang binatikos. Ilang linggo lang ang nakalipas. Kung ipagpapatuloy ng GOP ang tax credits, may tatala ito bilang unang pagkakataon na susuportahan nila ang batas ng patagal na nilang tinututulan, bagay na tiyak na ikagagalit ng kanilang konserbatibong base. Kung hindi naman tataas ang gastos ng milyon-milyong mamamayan na maaaring makaapekto sa midterm elections sa susunod na taon. Ayon sa mga ulat, kabilang sa panukala ang income cap na 700% ng federal poverty level at ang paghingi ng magbayad ng bahagi ng premium ang mga miyembro. Binatikos ito ng mga demokrata dahil posible umanong tumaas ang gastos ng mga pamilya. Ngunit may ilang senador at republikano na nagsasabing maaaring magbukas ito ng pinto para sa bipartisan na kasunduan. Kath Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Libo-libo ang kababayan natin sa Perth, Australia ang tumangkilik sa idinaos na Filipino Cultural Day noong Sabado, November 23, 2025. Masidhi ang kanilang pagmamalaki na mapapanatili ang kulturang Pilipino kahit sila ay malayo sa bansa. Ito ang umahataw na balita ni Mavi Delphine. Dito sa Western Australia, ang capital city na Perth ang tinaguriang most isolated major city in the world. Subalit malayo man ang Perth sa ibang large population center sa bansa, marami na ring Pinoy ang naninirahan dito. Kaya minabuti ni Jenny Olsen, isang Pilipinong negosyante sa dako ng Swan Valley, na maitanyag ang mayamang kultura ng ating bansa sa pamamagitan ng isang Filipino Cultural Day. Actually, first time namin to. And naisipan ko lang kasi mag-11 years na kami sa Filipino restaurant. And then, yung Filipino foods kasi hindi pa gaanong kilala dito sa WA o dito sa Australia. So, sabi kong ganun, what if gagawa ako ng ganitong event para makilala pa lalo ang mga Filipino foods and yung mga natin na mga sayaw na kailangang sa mga tao. Masaya ring nakihalubilo sa selebrasyon si Roger Page, ang center manager ng Swan Settlers Market.
Perth and Australia itself has a very diverse community. We have a large Filipino community in Perth. So at Swan Settlers Market in the Swan Valley, with the venue we have only 25 minutes from the city, we can put on events, collaborate with the likes of Pinoy Fiesta, Filipino Barbecue, and bring not just the Filipino community, but people who are interested in different cultures to our establishment to celebrate, to learn more, to eat, to watch the dancing, to have a bit of a sing. If we can provide that to the community. Tampok sa Cultural Day ang nakagisnan nating street barbecue na talaga namang pinilahan ng ating mga kababayan. Marami sa mga kababayan natin ang hindi pinalagpas ang pagkakataon na makadalo sa event na ito. That's already a big thing, a big win for us to be able to let the younger generation about Igurots, Cordillerans, north of the Philippines, Filipinos in general. It's simple, but it's really very strong and very meaningful for us. Kilalang kilala rin ang mga Pilipino sa hilig sa karaoke, kaya hindi kataka-taka na isang Filipino karaoke competition ang idinaos. Ang nanalo ay nag-uwi ng $50 Australian. Ipinamalas naman ng ating mga kababayang Igorot at Tiboli dancers ang kanilang katutubong sayaw. Ilan sa kanila ay matagal na rito sa Australia at citizens na. Ang ilan naman ay may status na working visa at student visa. Ang taga rito, mostly taga Mountain Province. Marami kami dyan, mga ibang taga Baguio, taga Abra, pero nandyan sa loob. Kahit saan kami pumunta, nandyan na yun. May okasyon, hindi namin iniiwasan ito. Laging may ito, laging may sulibaw. Yan ang pinaka-main namin na para may preserve namin yung cultural activities at ugali namin sa Cordillera. Lugar maganda, tapos syempre yung mga tao din at yun nga, yung dito kasi sa Perth parang nasa Trinidad ka lang. Kasi ang dami kong kababayan dito na. Ang yung buhay parang simple lang ba? Kasi tapos dito sa West Australia, hindi siya masyadong populated, di ba? Masaya din lang. Masaya naman. Simple lang ang buhay, parang ganun. Magsipag ka lang. At saka dapat huwag kakalimutan yung pagiging kind, honest, para makasurvive ka din. Napanood din ng mga dumalo ang pamosong pambansang sayaw ng Pilipinas, ang Tinikling, at masaya ring sumubok nito ang mga manonood. Namalas sa mga sayaw ang makukulay na damit na malaking bahagi ng ating kultura. Isa po na pinapahalaga namin yung i-transfer namin sa mga bata yung kulturang Pinoy. Kahit sila ipinanganak na dito sa Australia ay tinuturuan pa rin po namin sila ng mga kulturang Pinoy para hindi mawala sa kanila ang ating kultura. Hindi inaasahan ni Jenny ang malaking tagumpay ng ginanap na event sa layunin nito na panatilihing buhay ang pagka-Pilipino. Kaya magiging inspirasyon ito sa kanya na mulit-muli pang magdaos ng Filipino Cultural Day sa mga susunod na panahon. To be honest, hindi namin expected na kasi ang akala ko siguro mga nasa 100 lang, and then ang mga tao na dumating is umaabot ng 500 katao. Naubusan na kami ng 3 times sa mga pagkain, ganyan sa mga barbecue. This one is very, very, very successful. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga Pilipino, kahit na hindi Pilipino, sa lahat mga pumunta dito, tumangkilik sa event na to. Hindi ko talaga expected na ganun kadami yung taong pupunta dito. Kaya nagpapasalamat ako sa mga Pinoy na kapwa Pilipino. Maraming salamat sa inyong lahat kasi sinuportahan ninyo talaga yung kapwa Pilipino na sana sa mga event na darating pa, kahit hindi man kami, suportahan po natin ang bawat isa. Lahat ng mga Pilipino po. Marvy Delfin, humahataw sa Balita Ngayon. At para naman sa ating mga kababayang OFW, magkakaroon ng libreng basic arnis o self-defense workshop para sa mga Pilipino sa Lisbon, Portugal.
Samantala, magsasagawa naman ng bagong bayani ng mundo serbisyo caravan sa Kuwait mula December 5 hanggang December 7. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inaanyayahan ng mga kababayan natin sa Lisbon, Portugal sa isang free basic armies or self-defense workshop. Gaganapin ito sa December 1 alas 10 ng umaga. Isasagawa ito bilang paggunita sa 18-day campaign to end violence against women. Sa mga interesadong lumahok, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Portugal sa facebook.com/PHL in Portugal. Magkakaroon naman ng orientation hinggil sa domestic violence para sa Filipino community sa Canberra, Australia. Gaganapin ito sa December 1 alas 5:40 ng hapon sa Philippine Embassy Residence 1 sa Mona Place, Yara, Lumla. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Australia sa facebook.com/PHN Australia. Iniimbitahan naman ang mga kababayan natin sa Washington, D.C. sa isang webinar na may temang Creating a Safe Environment, Awareness and Action Against Harassment. Gaganapin ito sa December 2 alas 7 ng gabi via Zoom. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa tinyurl.com/BauSpaces. Samantala, magsasagawa ng bagong bayani ng mundo, serbisyo caravan sa Kuwait. Gaganapin ito sa December 5 and 6 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Crown Plaza Hotel sa Farwania, Kuwait. At sa December 7 naman mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Philippine Embassy sa Kuwait. Ilan sa mga ahensya magbibigay ng serbisyo ay ang OWA, Migrant Workers Office, SSS at Pag-ibig Fund. At para sa kumpletong listahan ng serbisyong ihahandog ng mga nasabing ahensya, bumisita lamang sa official Facebook page ng Migrant Workers Office sa Kuwait sa facebook.com/MWO Kuwait. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Houston, Texas, ako si Sunny Cos. Magandang araw po. Maraming salamat, Sonny Cos and Lynn Perez. Samantala, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules, November 26. Kasama natin si Ginoong Obit Badrina, weather specialist mula po sa Pag-asa DOST. Magandang umaga, Mr. Obit Badrina. Magandang umaga po, Ma'am Ani, at magandang umaga sa lahat ng mga tagapanood at taga-subaybay natin. At narito na nga yung lagay ng ating panahon. Unahin muna natin yung minomonitor pa rin nating bagyo na si Bagyong Perbena na huli nating namataan na sa 130 kilometro kanluran ito ng Coron sa bahagi naman ng Palawan. Nakapitong landfall po itong bagyo na ito. Yung pinakahuli ay sa may bahagi ng dinapakan sa lalawigan din ng Palawan. At sa ngayon nga, inaasahan po natin na patuloy itong kikilos dito sa may bahagi patungo na sa West Philippine Sea. Ang kanyang lakas ngayon na sa 85 km per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 105 km per hour. Signal number 2 ngayon sa Calamian Islands at extreme northern portion ng mainland Cagayan, habang signal number 1 naman sa Occidental Mindoro at northern and central portions ng Palawan kasama yung Puyo at Kalayaan Islands. Meron na po tayong signal number 2 dahil isang tropical storm na itong bagyong si Perbena. May international name na din po ito. Kanyang international name ay Koto. Ang Koto po ay mula sa bansang Japan na ang ibig sabihin na isang uri ng instrumento na tinatawag natin sa Pilipino na lira o alpa. Samantala naman ay inaasahan pa rin natin ngayong araw ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera, maging sa Aurora at Quezon dulot ng shear line. Ay yung shear line po ay bangga ng mainit at malamig na hangin, habang sa Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Marinduque dulot ng kaulapan na dala ng Bagyong Perbena, asahan pa rin ang mga pag-ulan. Asahan pa rin po yung mga pagbugso ng hangin. Kaya mag-ingat po, lalong-lalo na sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, inaasahan natin mamayang gabi or bukas na madaling araw, maaaring lumabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Perbena. Asahan natin ngayong araw, malaking bahagi ng ating bansa, lalo na sa Visayas at Mindanao, mas makararanas ng mas maaliwalas sa panahon liban sa mga kadalasan ng mga
pulupulong pag-ulan, pag-inat, pag-ulog. Dito sa Luzon, partikular na sa Metro Manila at nalalabing bahagi nga ng Luzon, makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pag-inat, pag-ulog. Pero inaasahan natin mababawasan na yung mga malalakas na mga pag-ulan na naranasan ng maraming bahagi ng ating bansa nitong nakaraang araw. Ma'am Ani? Obet, mayroon akong gusto itanong. Obet, normal ba ang ganitong mga nangyayari na 7 times na nagla-landfall nung nakaraan? I don't know, in makailang beses din na naglandfall. Yung nakaraang bagyo, Yuan ba yun? And then this time naman, 7 beses na naglandfall. Normal ba ito o kakaiba? Normal naman ito, Ma'am Ani, lalo na dumaan kasi ito sa mga islands sa Visayas. Normally kapag dumadaan yung bagyo sa Kabisayaan, dahil nga archipelagic yung ating bansa, binubuo ng mga iba't ibang mga isla, kaya normal na kada tatawid kasi ito kada tatama ito sa lupa, tapos tumawid sa dagat, then tatama ulit sa lupa, dalawang bilang na po ng landfall yon. No? So kapag sa Luzon kasi tumatama yung bagyo, isang beses na siya usually nag-landfall dun sa either silangan o sa kanlurang bahagi hanggang sa makatawid siya. Ang susunod na tatawiran niya ay karagatan. Wala na susunod na landfall yon dahil wala na po tayong mga isla sa silangan or sa kanlurang bahagi ng Luzon. Hindi katulad pag nasa Visayas, dahil po mas archipelagic po ang Kabisayaan, binubuo ng mas maraming mga isla, kaya ang nangyari po ay nagkaroon tayo ng iba't ibang mga maraming landfall o umabot ng 7 landfall. So, dumadami yung landfall kasi depende po kung saan tumatama yung bagyo. Okay, another question, Sir Obet. Yung amount ng rainfall na binubuhos nito, again, meron tayong mga naririnig na mga observations ng ibang mga kababayan natin. Nakakaiba, talagang napakalaki ng ibinubuhos ng tubig ulan ng mga bagyo natin. I don't know, point of comparison doon sa mga nakaraan at sa mga darating pa. Di ba, mayroon pa tayong mga inaantabayanan ng mga bagyo. I don't know kung ilan pa yan. Paki-clarify nyo nga ito para ma-educate natin yung ating mga kababayan and at the same time, makapaghanda rin po sila, Sir Obet? Base sa monitor natin, Ma'am Ani, halos kung ano yung in-expect natin na mga dala ng bagyo ng mga ulan, ay yun din naman yung na-observe po natin bago tumama yung bagyong Verbena sa mga lalawigan sa Kabisayaan. Binanggit na po natin, naglabas na po tayo ng impormasyon na magdadala ito ng mahigit 100 hanggang 100 milimetrong ulan. Ibig sabihin po na 100 millimeters para itong 100 litro ng tubig na ibinuhos nyo sa 1 by 1 square meter na lupa sa loob ng 24 hours. So ganun po yung technical definition niya. So kung sasabihin po natin halos, yun naman po talagang inaasahan natin na ang mga pag-ulan kadalasan lalo na kapag panahon ng amihan ay nakasentro kung nasaan yung dumadaan yung bagyo. Kapag habagat po, ito yung panahon ng June, July, August hanggang September, kadalasan yung mga malalakas na mga pag-ulan nasa may kanlurang bahagi ng ating bansa dahil nagmumula nga sa timog kanluran yung hanging habagat. So kapag po hanging habagat o habagat season tayo, may bagyo na may habagat pa. Ang amihan ho kasi walang masyadong normally mga maihinang mga pag-ulan yung mga dala nito at kadalasan sa hilagang bahagi yung mga pag-ulan. Ani? How many more typhoons are we expecting before the end of the year, Sir Obet? Para sa buwan ng Disyembre, mga 1 o 2 bagyo pa. No? At kadalasan kapag Disyembre, ang mga bagyo ay tumatama sa Kabisayaan or sa Mindanao. Isa pang posibleng maging track nito ay mag-recurve, no? Or kadalasan hindi na tumatama sa kalupaan dahil ito sa may tinatawag tayo na high pressure area sa may hilagang bahagi. Ito rin isa sa mga nagtutulak sa mga bagyo natin, no? So kapag November, December, January, masyadong malawak yung tinatawag nating high pressure area, kaya either pupunta ito sa may Visayas at Mindanao o nagre-recurve, hindi na tumatama sa ating bansa. Yun yung usual track kapag Disyembre po, Ma'am Ani. Maraming salamat, Mr. Obet Madrina po, weather specialist na Pag-asa DOST. Keep safe. Good morning. Nakaranas ng malawakang pagbaha ang ilang lugar sa Kabicolan dahil sa malakas na pagulan na dala ng bagyong Verbena at shear line. Namahagi naman ang pagkain ng DSWD Bicol sa mga locally stranded individual sa iba't ibang pantalan sa rehiyon. Si Cherry Galicia humahataw. Batay sa ulat ng Albay Public Safety and Management Office o APSEMO,
Ilang lugar sa Albay ang nakaranas ng pagbaha at hindi madaan ng mga kalsada bunsod ng malakas na pag-ulan dulot ng masamang panahon. Inapawan ng tubig baha na umabot hanggang tuhod ang mga kalsada sa Barangay Putsan sa bayan ng Tiwi at maging ang ilang bahay ay pinasok na rin ng tubig. Hindi din madaanan ng kalsada sa Barangay Oyama sa Tiwi dahil sa taas ng tubig baha. Samantala, naganap ang isang flash flood sa Barangay Horoan kung saan hindi makadaan ang mga light vehicles dahil sa malakas na pagragasa ng tubig. Nakantabay naman mga kawalan ng barangay para umalalay sa mga motorista. Sa Barangay Tigbi, umapaw ang malakas na agos ng tubig mula sa creek ng Purok 8A na pumasok din sa ilang bahay sa lugar. Bandang alas 4 ng hapon kahapon, hindi na madaanan ng maliit na sasakyan ang kalsada sa Barangay Ologon sa bayan ng Libona. Hindi na madaanan ng anumang uri na sasakyan ang crossing road sa Barangay Bonbon, Libona. Naglabas naman ng advisory ang APSEMO na inaalis na ang suspensyon ng klase ngayong araw. Sa huling tala ng OCD Bicol, umabot sa 950 individual, 420 rolling cargoes, 9 na sasakyang pandagat at 3 motorized bangka ang na-stranded sa iba't ibang pantalan sa Bicol dahil sa masamang panahon. Agad namang namahagi ng ready-to-eat food ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 sa mga locally stranded individual sa mga pantalan kahapon. Samantala, pinahintulutan na ng Philippine Coast Guard ang pagbiyahe ng mga sasakyang pandagat matapos bumuti ang lagay ng panahon. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Maraming salamat, Jerry Galicia. Samantala, pinagtitibay ngayon ng pamunuan ng Nueva Ecija University of Science and Technology o NUEST College of Nursing ang plano nitong palawakin sa iba't ibang paaralan sa lalawigan ang pagtuturo ng mga kasanayang pangkaligtasan at pagsagip ng buhay. Ito ay sa gitna ng patuloy na paglala ng mga sakuna at kalamidad, kabilang na ang sunod-sunod na malalakas na bagyong nararanasan sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Si Danny Munar, humahataw. Higit 100 nursing students ang sumailalim sa Nursing Disaster Olympics ng Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST netong Martes, November 25. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang fire drill, earthquake drill, basic life support at disaster awareness training. Highlight naman ng kanilang ika-4 na taon sa programa ang basic water safety at life-saving techniques. Palagi po natin tandaan yung pagiging handa, palagi po natin i-ready yung ating sarili at alamin po natin yung mga hakbang kung paano unang makakahanap ng tulong para tayo ay mailigtas pag andyan na po ang malaking baha. Batay sa tala ng Cabanatuan City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, mula sa 89 na barangay ng lungsod, nasa 13 hanggang 14 na barangay ang madalas na apektado ng pagbaha tuwing may malalakas na bagyo. Hindi pa kasama rito ang mga low-lying area sa iba't ibang munisipalidad ng lalawigan. Layunin ng Disaster Olympics na palawakin ang kaalaman ng mga estudyante sa pagsagip ng buhay at maipaabot din ito sa kanilang mga komunidad bilang hakbang sa paghahanda sa paparating na kalamidad. So dahil sa panahon ng climate change and then bago-bagong panahon, at the same time medyo palala yung mga sakuna natin, ito ay napapanahon para igayak yung mga estudyante. Malaking tulong po ito para maging handa tayo sa mga dumarating na sakuna, lalo na ng mga nakaraang buwan, nakaraang linggo ay tuloy-tuloy po yung bagyo, kaya hindi natin maiiwasan yung mga baha. Plano ng pamunuan ng universidad na magkaroon ng partisipasyon ng iba't ibang paaralan sa lalawigan sa pamamagitan ng mga ganitong aktibidad upang mapalawak pa ang pagtutulungan sa panahon ng sakuna at kalamidad. Sa panahon ngayon, sir, since ang disaster ay hindi natin kayang i-predict, lalo na yung earthquake, saka yung although yung baha, kaya natin i-monitor yan. Pero in terms of earthquake, na every now and then, pag tinitingnan natin dun sa news, may mga episodes ng earthquake sa iba-ibang lugar, kailangan nating i-disseminate ng maayos yung information in terms of how we will respond and we will react to this kind of disaster, lalo na po dun sa time ng earthquake. Danny Munar, humahataw sa Balita Ngayon.
Maraming salamat, Danny Munar. Makakapanayam naman natin ngayong umaga si Ginoong Eric Apolonio, tagapagsalita po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kaugnay ng pagandang ginagawa tuwing nakakaranas po ng masamang panahon ng ating bansa. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Eric. Yes, magandang umaga po. Okay. Ang first question natin, nitong nakaraang bagyo, itong what is that name of that typhoon? Itong nakaraang bagyo, may mga canceled flights tayo, di ba po? May we know from you now, sir, kung ano na po ang latest noon, ano ng update? How many canceled flights do we have last time po? At the same time, matanong na rin po namin sa inyo, sapat ba ang paghahanda ng CAAP para maiwasan? Siyempre, mayroon mga pagka-delay, para maiwasan yung pagkaabala ng mga pasahero, lalo na po dun sa mga provincial airports na madalas naapektuhan po ng bagyo. Kasama na doon, siyempre, yung low visibility. Go ahead po. Thank you very much. Itong bagyo pong itong bagyong ngayon yung Berbano na. At kahapon po ay nagkaroon tayo ng 24 flight cancellations. Wala naman pong mga reported na stranded doon sa all ports for commercially operating airports. Dahil unang-una, advance yung information na binigay ng airline sa mga pasahero na magka-cancel sila ng flight. Kaya medyo very little lang, maliit lang po yung porsyento na napunta pa rin sa airports para to take the flight. Okay. Mayroon po ba, Sir Eric, pakibalita nyo rin po sa amin na yung yung mga damage, is there any major damage dun sa mga major airports natin so far, dala nitong bagyo, Sir Eric? Well, sa mga pangatlo na po ito magkakasunod na bagyo, no? So, para maayos naman po yung mga facilities ng mga airports natin at walang reported damage doon sa tatlong dumang bagyo, including itong kahapon. At normal po operations natin at hindi naman po kami nagsara ng, especially itong last na bagyong ito, hindi kami nagsara ng airport. Okay, wala din tayo Sir Eric mga tinatawag ni aircraft displacements, 'di ba? Pagka malakas yung bagyo, inilalagay muna yung aircraft sa ibang mga lugar. Sige nga po, wala po so far? Wala naman po dahil unang-una napapaghanda na ito dahil may mga forecast na kaya alam na nila yung mga gagawin nila kung sakali. Protocol ng CAAP kapag may masamang panahon gaya ng heavy rainfall na maaaring magdulot po ng delay o cancellation ng mga biyahe po. Well, unang-una po, mayroon kaming coordination sa mga airlines at nabibigyan kami kaagad ng information kung ano yung mga makakancel na flight at na-advise rin natin yung mga local travelers doon sa different airports ng CAAP. Sir Eric, paano masisiguro ng CAAP na ang mabilis na paglalabas ng real-time advisory sa publiko? May dagdag ba ang mga personnel o communication system upgrades na pinatutupad po ang inyong tanggapan para maiwasan yung mga misinformation kapag may mga weather disruption? Sir Eric? Meron po kaming operation centers na open 24/7 but just the same, yung ating mga pasahero, advise them na mag-check doon sa social media account ng respective airlines dahil real-time po yan, nakikita nila kung ano yung status ng kanilang mga flights. Okay, at this point, baka meron kayong mga reminders and announcements? Go ahead, Mr. Eric. Sa mga magbibiyahe ho ngayon, lalo-lalo ito magpapasko, no? Talagang medyo maghanda ho kayo ahead of time. Unang-una, kung sakali mang may mga masamang panahon na ganito, mag-check muna doon sa mga social media account at tumawag doon sa mga respective airlines landline para malaman nyo kung talaga matutuloy o makakancel yung inyong flights na hindi na kayo maabalang pumunta sa airports. Maraming salamat, Mr. Eric Apolonio, ang spokesperson po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Thank you, sir. Good morning. Maraming salamat po. Good morning. Hataw Balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang mga news programs ng UNTV, pati na po ng iba pang video na nag-isang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share.
at sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Filipos 2:13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Wala nang bate daw. Adet, good morning sa iyo. Sige, wala nang bate. Justine, Marvin, Jen, Javier, and of course Melinda, Cardo, Lawrence, Carl, Josa, Bernie, and Luel. Wala nang bate. Maraming salamat. Yan po ang umahataw na balita ngayong umaga. Anong Miyerkules, ika-26 sa buwan ng Nobyembre, 2025. BP Ruth Soriano, good morning. And of course, kay BP Joseph, GMJ, good morning. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad, 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni Amigo Sherwin Kulubong. Ako po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Antabay na po kayo, naka-ready na. Ayan, sila Miss Grace, ayan, sila Anna, sila Moy, sila Mon Hokson. Ayan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.